For today's video, gagawa po tayo ng update po natin in 1 day na capacity test. Ayan. So ngayon is nakabukas pa rin yung ating 12 volts na light. Itong ating ginawa na junk of materials na decorated light, no? So yung pagbuo po natin yan is may purpose, no? Para makatipid po tayo dahil sa gabi is battery operated na po tayo kasi yung ating solar off-grid kapag gabi is hindi na po yan nag-harvest. So, yung gumagana na lang po sa atin, nagbibigay po sa atin ng power, is yung ating laman ng battery na na-harvest po natin, no, kapag umaga. Ayan. So, pansinin nyo po, naka-moon po siya, no. Ayan, yung dalawang SCC po natin is naka-moon. So, at yung ating capacity is 12.3, no. So, ito po yung ating constant voltage na dito po natin nababasa yung laman ng ating battery. So, yung 12.3 na yan is may capacity yan kung ilang capacity na po yung ating battery. Mismo dito sa ating SCC. So, meron na po tayong 69%. So, ibig sabihin is meron pa po tayong 19% na gagamitin. Ayan. Pero continuous po yung ating load. So, ito po yung ating light connection. Meron po tayong 16.6 watts na ginagamit kasi bukas nga po yung ating mga ilaw. Tapos sa ating appliances connection is ayan, no? So 0.9 kasi wala po tayong load. Ayan, so pwede po natin tong gamitin at manood po tayo ng TV. So yung ating battery muna bago natin buksan yung ating TV is pakita ko po muna sa inyo yung aking battery. So yung aking battery guys is ito po, no. Ayan. Tatlong 55 ampere hour na battery. So naka 12 volt system lang po tayo, no. So yung dalawang battery natin, ang connection po natin ito is parallel connection kasi 12 volt system nga lang po, no. Kapag nag-series po tayo, ang magiging input voltage na po nun is 24 volts. So hindi na po yan pwede sa ating inverter. So kapag naka 12 volt system po tayo, dapat yung ating ginagamit na inverter is 12 volts rin, no? So, meron tayong inverter na 1 kilowatt or 1,000 watts na yung input voltage niya is 12 volts. Kaya po tayo naka-set up ng 12 volts. So, ngayon is manonood po tayo ng TV. So, itong TV naman, itong inverter naman is ang trabaho po nito from 12 volts na input is gagawin niya na 220 volts. So, on po natin yung ating inverter para makapunod po tayo ng TV. Ayan. Ayan. So, nasa set 3 po tayo kasi is totally off-grid po talaga tayo. So, makikita rin po natin dito yung ating voltage, 220 volts and 60 Hz. So, safe na safe po to para sa mga demotor na gamit. Ayan. So, dito is naglagay po tayo ng system loading cut-off. Ayan, para wag po nating mabugbog yung ating battery. So, automatically, kapag na-meet na si 11.8 is automatic na mag-o-off po yung ating load na 220. So, kahapon po, kagabi, is nanood tayo ng TV ng 3 hours and 50 minutes. So, ngayon is manood po tayo ng TV. Saksak po natin yung ating ayan, so umilaw na po, no, kasi nagkaroon na po siya ng load. Ayan, so manood po tayo ng TV. Ayan, ayan, ayan. Ayan, so malinaw po na kahit naka-off-grid lang po tayo is nakakapunod po tayo ng TV, no. Ayan, so time check guys is 5:52 ng umaga. Ayan. 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 So yung ating wattmeter is sabihin to, magko-continuous na po siya kasi may load na po siya. Kung kanina guys is 3 hours and 50. So ngayon is 3 hours and 51
minutes na po siya kasi ongoing na po yung ating consumption, no? So, kagandahan nito mga ka-Sunrise, after natin mag-invest is, meron na tayong free electricity access na magkaroon tayo ng bibling kuryente. So, no bills, no notice of disconnection, and then no stress kasi wala na po kaming iniintindi sa pagbayad ng kuryente. So, ang ginagawa na lang po namin, yung aming nasa-save sa kuryente na dating nagbabayad po kami, iniipon na lang po namin para just in case na masiraan po kami ng battery is may pamalit po tayo. Pero yung ating battery, kapag sinunod po natin yung standard use natin na 50%, ayan, kapag sinunod po natin yan, ang battery life po natin is 2 years and 9 months. Ayan po, no? Ayan. So ngayon naman, para mapakita ko po sa inyo na yung ating ginawang design is kapag na-meet niya si 11.8 para maalagaan niya yung ating battery is mag-off po yung ating load tulad po ng TV na yan kasi naka-solar lang po tayo. Hindi po nanggagaling sa distribution utility yung ating kuryente kundi yung nagagamit natin na kuryente is nagmumula lang po sa ating battery. So ngayon, saksak po natin yung ating electric fan. Ayan. Tapos in number 3 po natin. Tapos tignan po natin kung mamimid po natin yung 11.8. Ayan. Umandar na po yung ating electric fan. Ayan. Status charge ng mga ka-Sunrise dito sa ating loading control is 12.0. So ibig sabihin, hindi pa siya magka-cut off. Pero nasa 50% na tayo kasi yung ating 50% is 12.0. Pero dahil may running condition po tayo, may volts po yan na. So once na nag-off yung load, syempre yung pondo ng kuryente is babalik po siya para makuha pa rin natin yung percentage ng 50% DOD. So ngayon naman, ang gagawin ko para cut off ko yan kasi naka 220 volts po tayo. Yung ating load, dahil yung ating appliances connection is tatlo po yung loading niya, no? Meron po tayong 5 volts and 12 volts tulad po ng ating Wi-Fi and electric fan po natin. So ngayon naman, test po natin. So yung aking ilaw na pang backup na ginawa, na binag ko rin po ito sa aking YouTube, is ilagay po natin sa ating appliances connection. So nasa light connection po tayo. So ilipat po natin sa ating lipat po natin sa appliances connection. Tignan po natin kung ano mangyayari. Ayan. So automatically nag-off po yung ating electric fan at yung ating TV kasi na-meet na po natin yung sinet natin na 11.8. Ayan. So tignan po natin sa ating status ng ating SCC. Ayan, tingnan po natin, no? Ayan, so 12.2 pa rin. So safe pa rin po, under 11.8 yung ating DOD, yung 50% na sineta po natin sa ating loading control. Tapos dito po is nagkabit rin po ako ng battery capacity voltage. Ayan, nasa 12.0 na po siya. So kapag in-off ko po to, yung ating ilaw, ayan, nasa 12.3. So, lagyan po natin ng ilaw. Balik po natin sa light connection. Ayan. Ayan. So, hindi po masisira yung ating battery kapag na-meet niya yung percentage na ginawa po natin ng ating loading control. So, pag ganyan po yung setup nyo, tatagal po yung inyong battery. So, yan po yung ating update, no? Ayan yung mga tips and idea po natin para sa nagpaplano na mag-shift into off-grid system. So marami na rin pong gumagamit po nito. Yung bundok, island na hindi po naaabot ng distribution utility. So maraming salamat po sa pagtsatsaga at panonood ng aking vlog. Maraming salamat po sa inyo and God bless po sa inyong lahat.